Magandang umaga po. Tayo po ay mag-devotion po muli. Una sa lahat, tayo po ay magdasal. Lord, salamat po ulit sa magandang umaga na ito. Tunay Panginoon na napakabait niyo sa amin. At sabi nga sa inyong salita, at tunay ito naming nararamdaman. Kaming tunay na mananampalataya sa inyo. Na tunay na bago ang inyong awa tuwing umaga. Lord, patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. At naway Lord, itong araw na ito talagang lahat ng mga bagay na aming gagawin ay gagawin namin ng buong pagmamahal para sa inyo. Lahat ng iyong gusto ay magawa namin, Lord. Patnubayan niyo po kami ngayong oras ng pagbabasa ng inyong devotion. Naway Lord, hindi lang dito matapos ang devotion, hindi lang kaalaman, kundi mai-apply namin sa aming buhay at maipamahagi din namin sa aming mga kapwa. Salamat po, Panginoon. We pray all this in Jesus' name. Amen. Ang titulo po ng ating devotion ay Kayamanan at Saloobin ng Puso. Sa Matthew chapter 6 verse 22 to 23, nasasabi, ang linaw ng katawan ay ang mata. Kaya't kung ang iyong mata ay malinis, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Ngunit kung ang iyong mata ay masama, ang iyong buong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, gaano kalaki ang kadilimang iyan? Sa pagpapalawak sa nakaraang 3 talata, ginamit ni Jesus ang mata bilang isang paglalarawan ng puso. Ang lampara o lente ng katawan ay ang mata, ganyan tayo tumatanggap ng liwanag. Ang puso ay ang mata ng kaluluwa at sa pamamagitan ng ating mga puso dumarating sa atin ang katotohanan, pagmamahal, kapayapaan at bawat espiritual na pagpapala ng Diyos. Ang mga salita malapit na nag-uugnay sa salitang malinaw ay kinabibilangan ng liberalidad at pagbukas palad. Kaya ang implikasyon ay kung ang ating puso ay bukas palad, malinaw, ang ating espiritual na buhay ay babahain ng espiritual na pangunawa. Gayunpaman, kung ang ating mata ay may sakit o nasira, walang liwanag na makakapasok at ang ating buong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kung ang ating puso ay nabibigatan ng material na mga alalahanin, tayo ay magiging bulag at hindi sensitibo sa espiritual na mga alalahanin. Ang mata ang ating bintana kapag malinaw, sumisikat ang liwanag, ngunit kapag ito ay sira, pinipigilan nito ang pagpasok ng liwanag. Ang mata na masama ay ang pusong makasarili. Ang taong materialistiko at sakim ay espiritual na bulag. Dahil wala siyang paraan para makilala ang totoong liwanag, iniisip niya na mayroon siyang liwanag kapag wala. Dahil nilinlang niya ang sarili kaya sinabi ni Jesus, napakalaki ng kadiliman. Ang prinsipyong ito ay parehong simple at matino. Ang paraan ng pagtingin at paggamit ng ating pera ay isang tiyak na barometer ng ating espiritual na kalagayan. Kaya tanungin ang iyong sarili. Ang mga blind spot ay tiyak na madaling mabuo sa ating mga puso tungkol man sa pera o anumang iba pang aspeto ng paniniwala at kasanayan. Paano mo mapangangalagaan ang iyong sarili mula sa hayaan ang iyong mga personal na blind spot na maging nakatanim na mga saloobin, lason ang iyong kakayahang makita ng malinaw kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay? Maraming salamat, Lord, sa itong devotion na binigay niyo po sa amin. Naway, Lord, itong paghahalin tulad po ninyo sa aming mata at sa aming puso, Lord, ay maintindihan po namin kung ano po talaga ang saloobin namin. Naway, Lord, ulit, kami talaga ay gamitin namin ang puso namin at hindi sinusundan, kundi gamitin namin sa pagsunod sa inyong mga utos. Dahil tunay, Lord, ginawa ninyo ang iyong utos para sa amin, para hindi kami maligaw, hindi kami mapahamak.
Ulit Lord, maraming salamat po ulit sa mga salita ninyo. Patubayan niyo po yung bawat isa, bigyan niyo po sila ng maraming biyaya. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itina-translate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.